Hello, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magkaroon ng pagsasaliksik ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon po ay Friday at mayroon tayong Bible study sa Golden City Tennis Club Bible Study Group. At I hope na marami ding makapanood nito na iba at in the future din po. Ang ating pong title sa ating pag-uusapan ngayon ay Know Your Allies, Know Your Enemies, and Know Your Commander, Jesus Christ. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Tatalakayin po natin kung paano natin malalaman kung sino yung mga allies natin, mga friends natin spiritually, sino yung mga kalaban natin spiritually, at sino yung ating pinaka-commander-in-chief, at ano po ang dapat natin gawin. So yun po ang ating pag-usapan sa umagang ito. And I hope na kung sino mang makarinig ay mabuksan din po ang ating puso't isipan sa mensahe ng Panginoon sa atin. So we will wait for others na makapag-join sa atin before we will start. Okay. Ang ating pong title sa umagang ito, sa ating message ay Know Your Allies, Know Your Enemies, and Know Your Commander-in-Chief, who is Jesus Christ. Ang ating pong verses ay matatagpuan sa Philippians chapter 3, verses 1 to 11. Philippians chapter 3, verses 1 to 11. Again, muli ako nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na binigyan tayo ng panahon na makarinig din po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang Biblia, kanyang salita na matatagpuan sa Philippians chapter 3 verses 1 to 11. Philippians chapter 3 verses 1 to 11. The title of this message is Know Your Allies, Know Your Enemies, and Know Your Commander-in-Chief, which is Jesus Christ. So I hope na yung mga taga-tennis club ay maka-join sa atin, at yung iba din po na gustong mag-join ay welcome din po. Gagamitin po natin itong springboard natin. Ang ating pong topic sa umagang ito ay we will use this as our springboard for the discussion mamaya sa ating Bible study. So muli tayo magpapasalamat sa Panginoon. So again, our verses for today is our verses are found in Philippians chapter 3 verses 1 to 11, the epistle of Paul the Apostle to the Philippians. Okay, babasahin ko po ito sa English. Philippians chapter 3 verse 1 to 11. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilations. For we are the circumcision who worship God in spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else think he may have confidence in the flesh, I more so. Circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him,
not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. So habang inantay po natin yung ibang pumapasok, babasahin mo natin sa Tagalog, Filipos chapter 3, 1 to 11. Ang tunay na pagiging matuwid. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito, at ito namay sa ikabubuti ninyo. Philippians 3:2, mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, mahilig sa paggawa ng masama, at nagpupungos ng masilang bahagi ng katawan. Alalahanin ninyo hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo naghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu, at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip din naman na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Verse 5, tinuli ako sa 8th araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, tulad sa buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-usapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang mapipinta sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang at tinari kong kalugihan, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinaralagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makikiisa sa Kanya, hindi nahangad na magiging matuwid sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay lamang uli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan sa pag-asang ako'y muling buhayin. So tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita na matatagpuan sa Philippians chapter 3 verse 1 to 11. At tayo muna'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na mga salita. Alam po namin, Lord, na hindi namin ito sa sariling plano, ngunit ang plano po ng iyong binigay sa amin ng kaligtasan ay binigay mo itong pagkakataon, Lord, na makarinig na yung mga salita. Sa akin din po, Lord, na maghahayag na yung mga salita. Gamitin mo po ako, Lord, at salamat po, Lord, sa pribilehiyo na muling binigay mo sa akin, Lord, upang maipaliwanag po, Lord, ay iyong mga salita. Bigyan mo ako ng talino, ang banal na Espiritu po, Lord, ang magabay sa akin. Salamat muli, Lord, sa lahat ng biyaya na akin natanggap, lalo sa pagpapayag na iyong masalita. Ito, Lord, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Muli ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong topic sa umagang ito ay know your allies, yung mga friends mo, know your enemies, and know your commander-in-chief in Jesus Christ. Kasi ngayon po ay marami pong lumalabas na mga balita, marami din tayong naririnig sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa mga balita. Kasi ngayon po ay open na po ang information. Sabi nga nila, information overload. At lahat na po na gusto magsalita ay pwede nang marinig sa pamagitan ng mga teknolohiya na ibinigay sa atin ng Panginoon. So parang this is open season na lahat na ay maririnig.
walang balakid. Kung ikaw ay gustong magpapahayag ng iyong mga salita, ay mabibigyan ka ng pagkakataon. Ngunit ito po ay may disadvantage din kasi marami na pong mga apostate o mga maling katuruan o mga believers na talagang nagpapahayag, unbelievers na nakikita natin at nagpapahayag ng mga salita. We're speaking here of spiritual battle. Sabi nga ni Sun Tzu, know your enemies, know your allies. At siyempre sa atin din po spiritual na kalagayan ngayon ay parang bigyan natin ng pansin ang ating Commander-in-Chief na si Jesus Christ kasi yun ang pinakasentro ng ating mga Biblia. Ginagamit ko po itong Philippians chapter 3 upang maipahayag po Lord upang maipahayag ang ating mensahe sa umagang ito. So ang una po nating tatalakayin, know your allies. Ang sabi nga nito, look unto godly men and rejoice. Look unto godly men and rejoice. Sabi ni Pablo yan dito sa kanyang sinulat. Number 2, beware of apostates and heretics. Dapat mag-iingat tayo doon. Number 3, fix your eyes on Jesus Christ, ang ating Commander-in-Chief. At ang panghuli po, ibibigyan natin ng conclusion kung ano po ang ating take out dito. Una-una, know your allies. Sinabi ni Pablo yan sa kanyang mga sinulatan dito sa Pilipos. Actually, this is the epistle of Paul, the apostle to the Philippians. Ito pong Philippian church ay isa po to sa mga churches na tinatag ni Pablo sa kanyang mga missionary journeys. Sabi niya dito, unang-una po, know your allies, no? Know the godly men na katabi mo. At pinapakita po ni Paul dito kung sino yung mga tao na yan. Sabi nga niya dito sa verse 1, sa chapter 3 ng Philippians, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. So, ang sabi ni Paul dito kay sa mga tao sa Pilipos ay magalak kayo, no? At magalak kayo, mga kapatid. Ako ay hindi nagsasawang sumulat sa inyo kasi ito ay para sa kakabuti nyo, para magiging safe kayo. Kasi nga repetition is parang best education yan, paulit-ulit. Kasi nga ang ating gospel ay hindi kaagad ito maintindihan in our natural mind. Kaya nga pinaulit-ulit natin yung pagsasalita tungkol sa gospel natin about kay Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung kailan mabubuksan ng isang tao at maiintindihan ito. So I hope sa umagang ito mayroong mabubuksan na mga tao upang maintindihan po ang mensahe ng Panginoon sa kanila, higit sa lahat, kung sino si Jesus sa ating magandang balita ng kaligtasan. Sabi niya dito, bago itong chapter 3, pinapakilala niya si Timothy at si Epaphroditus. No? At saka sabi nga, know your allies. So, sabi niya sa Philippians, matuwa kayo kasi mayroon kayong Timoteo, mayroon kayong Epaphroditus, at mayroon din akong si Paul na nasa inyo. Kasi ito pong sulat ng mga sa taga-Pilipos ay sulat ito ni Pablo habang siya ay nakakulong sa Roma. Kasi siya po ay inakusahan at gusto niyang mag-defend sa kanyang case doon sa hari doon sa Roma, kaya pinadala siya doon sa Roma. So habang nandoon siya, ay pinadalhan siya ng tulong ng mga Philippians na financial aid. So pinadala nila ang kanilang tulong sa pamagitan ni Epaphroditus. So pinadala nila, dinala nito ni Epaphroditus, nalaman ni Paul ngayon ang kalagayan ng Pilipos. At the same time, nung nandoon na si Epaphroditus doon sa kulungan ni Paul, ay talagang inaalagaan siya. Ito si Epaphroditus ay isa itong lingkod ng Panginoon. Alam niya si Paul ang kailangan din alagaan kasi ginamit ito sa Paul na tagapagbahagi ng magandang balita ng kaligtasan. So ito si Epaphroditus ay nagstay doon sa Roma at inalagaan niya si Pablo. Ngunit nagkasakit ito si Epaphroditus. So ito po ang isang hint na ang Kristiyano po ay nagkakasakit din po. At sabi ni Paul, ibabalik ko yan si Epaphroditus sa inyo, titingnan ko lang kung okay na yung aking kalagayan. Ngunit siya nagkakasakit dito, marapit na po itong namatay. Ngunit sa awan ng Diyos ay pinagaling siya. At ako din po ay parang gumaling din ako kasi parang narelieve ako sa aking pagka-worry na si Epaphroditus na isang lingkod ay
baka mamatay. So sabi niya, ako ay natutuwa na nakarecover po si Epaphroditus. Pangalawa, sabi niya, ibabalik ko na to si Epaphroditus sa inyo at kayong mag-rejoice kasi mayroon kayong Epaphroditus na nag-alaga sa akin. Instead na kayong Church of Philippos ang mag-alaga sa akin, kasi may responsibility ang mga churches to take care ng kanilang mga leaders, no, na nagpapahayag ng salita ng Diyos. So sabi ni Pilipos, sabi ni Paul, magpasalamat kayo kay Epaphroditus kasi siya nag-alaga sa akin instead na kayo ang pumunta dito. Pangalawa, sabi niya, magpasalamat din kayo na mayroon tayong Timoteo kasi ito si Timoteo ay trusted pastor ko ito. Kasama ko ito sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Papadala ko rin yan sa inyo. Papadala ko rin yan si Timoteo sa inyo para magalak din kayo, pero tinitingnan ko rin ang aking sitwasyon dito kasi ako'y nakakulong. Higit sa lahat, ako'y nandito sa kulungan ng Roma. Siguro matapos itong aking kaso, makakabalik ako sa inyo. So, ako hindi nagsasawa sa inyong sumulat at magalak kayo na mayroon tayong mga kasamahan o alay sa spiritual side. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, at mag-rejoice kayo. At ako ay hindi magsasawang sumulat sa inyo upang malaman ninyo ang katotohanan at kayo po ay maging ligtas. No? Kasi paulit-ulit dapat isulat ni Pablo. Kasi marami po siyang kasama mga sulat dito. Sulat niya sa Efesos, sulat niya sa kay Pelemon na isinama din yon, pinadala habang meron pong messenger. So yun po ang Know Your Allies. Kailangan natin malaman yung mga allies natin. Pasalamat tayo sa practical side. Magpasalamat tayo na mayroon pong binigay ang Panginoon na mga tao din po na nagpapahayag ng kanyang mga salita. Kasi hindi po nauubusan ang mga tao nagpapahayag ng kanyang mga salita kasi mayroon din pong remnants na talagang ipipreserve ng Panginoon upang may kalat ang magandang balita ng kaligtasan. So sa ating practical na buhay, we have to rejoice na tayo po ay nakarinig ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng mga iba't ibang kaparaanan sa iba't ibang tao na ginamit sa inyo upang kayo ay makarinig ng salita ng Diyos. So you have to know your allies and rejoice that they are existing and are teaching the good word of the Lord Jesus Christ. Number 2, you have to know your enemies. Ang problema dito sa enemies spiritually, although they are enemies in the present, but they are parang parang magiging alay mo rin ito, maging allies mo rin, maging ally mo rin sila, maging friends mo rin sila kung maliwanagan sila sa salita ng Diyos, no? Ito yung mga apostates and mga heretics, no? Ang apostate po at mga heretics, halos pareha itong mga apostate at saka mga heretics na to. Ang apostate ay talagang mga in the first place, hindi mo sila madedetect kasi they're unbelievers na nagkukunyaring believers. Naka-integrate ito doon sa mga churches, no? At makikita lang natin ang kanilang kalagayan na totoo pag lumalabas na kanila yung mga ugali at kanilang mga sinasabi. So katulad ng the parable of the wheat and the tares, sa simula hindi malalaman kung sino talaga, ano ba talaga to, trigo ba to o damo, hindi malalaman. Kasi halos pareho lang yun eh. Halos pareho lang habang maliliit pa. May mga species na mga weeds na parang kasing same lang ang kanilang characteristics sa plants na gusto nating mayroon tayong bunga doon. So ang point ko dito, ang mga apostate ay naka-integrate o nakasama-sama natin ito sa ating lugar, sa mga churches. At sabi nga sa mga ibang sulat, katulad ng sulat ni Jude, ay ito ay some sort of leaders ito na hindi natin madidetect until such time na makikita natin ang kanilang mga bunga. So that is the apostate na later on makikita mo kung sino sila, makikita na natin yan kung sino talaga yung mga apostate. So ang meaning ng ating apostate they are unbelievers in the first place, but they are existing in the church. Kasama-sama natin sila, nagkasama sa ating mga pagkakain, no? Sila, in fact, sila pa nga siguro nag-o-offer ng mga Lord's Supper,
no? Or something like that, kasi hindi po exempted dito yung leaders na to, kasi ang sabi ng Bible, merong lalabas sa inyo ng mga apostate. So yun po yung apostate. Ang heretics naman ay talagang medyo malayo ito, kasi in the first place, talagang sasabihin niya ang kanyang doktrina. Sabihin na kaagad kanyang doktrina. So kung hindi siya ayon sa ating doktrina, madidetect na kaagad natin siya na heretic siya. So in terms of bakit mo sinabing heretics yan, kasi mayroon po mga set of mga napag-usapan na mga rules or mga doctrine ang mga church. Sa main church po ngayon ng Christianity, mayroon po yung mga main doctrine na ina-adhere. So kung hindi ka nag-a-adhere doon sa mga main doctrine na yan, hindi ka nila isasama sa mainline Christianity. Halimbawa po yung although very obvious naman nito yung parang Jehovah's Witnesses. Dati kasi ang Jehovah's Witnesses, sila ay parang sinasabi lang sila lang ang maliligtas. Ngayon gusto nila mag-integrate sa mainline Christianity. Hindi na sila tinatanggap kasi in the first place nagsabi lang silang noon na sila lang ang maliligtas, sila lang totoo. Pero ngayon na problema na sila kasi gusto nila mag-integrate sa mainline Christianity. So kinakausap nila yung mga leaders ng mainline Christianity, pero inaayawan sila na hindi kayo kasama sa mainline Christianity. You're on the other side. Kasi ang kanilang main doctrine ay parang Jesus Christ is not God. So malalaman mo ngayon ang mga heresies kasi may mga orthodox na tinuturo ang mga Christianity. Number one, dapat there is only one God. Tapos, dapat maniwala ka sa Trinity, that there is only one God, but three persons, yung God the Father, the Son of God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. No, they are three distinct persons, God the Father, the Son of God, and the Holy Spirit, na iba yan sila, pero one God. Although that is a mystery, but the mainline Christianity is adhering to that. So, if you're not adhering to the Trinitarian doctrine, parang hindi ka kinoconsider sa mainline na Christianity. Number two, paano malalaman na heretics? Hindi ka naniniwala of the deity of Jesus Christ. Hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay true God or truly God. He is a true God. Totoo siya. He is the Almighty God. No? Although the Son, God, the Holy Spirit, they're one in essence. They are co-essence, co-eternal. The same sila nag-exist. And they are co-equal. Pantay-pantay sila. Yun ang doctrine ng Trinity. So, if you are not adhering to Trinity, maski gaano kagaling ang church mo sa pagtuturo mo, hindi ka ina-accept ng mainline Christianity na ikaw ay kasama ka doon sa mainline Christianity. Number 3, dapat maniwala ka na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. The humanity of Jesus Christ. You have to believe that Jesus Christ is truly human. No? So, you have to believe that Jesus Christ is yung parang truly God and truly man. Hypostatic union ang theological terms yan. Dapat maniwala ka na Jesus Christ is truly God and truly man. They're both critical. Kung naniniwala ka lang na Jesus Christ is God, pero hindi ka naniniwala na Jesus Christ is truly man, hindi ka rin a-acceptin ng mainline Christianity. Hindi ka parang heretics ka. So, kung sinabi mo naman si Jesus Christ ay human lamang, hindi siya God, hindi ka rin a-acceptin o hindi ka rin you are considered heretics in the mainline Christianity. No? So, number 4, dapat maniwala ka the body resurrection of Jesus Christ. Dapat naniwala ka na si Jesus Christ ay may katawang tao at yung kanyang nag-resurrect siya doon, binigyan siya ng glorified body. At the same time, parang nung umakyat siya sa langit, hindi niya inalis ang kanyang pagka-human, no? Hanggang ngayon, si Jesus Christ ay still God and man. Kasi sabi nga ni Paul doon sa 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, ang sulat ni Pablo doon sa
Timothy ay nakaakyat na si Jesus Christ doon sa langit. But sinabi pa niya, this is God man, the man Christ Jesus. So Jesus Christ now sitting at the right throne of God is still a God and a man. Hindi niya inabandon yung kanyang pagkaman talaga. So babalik siya dito, ganun pa rin with his resurrected body. Kaya you have to believe in a bodily resurrection. Bodily resurrection. Literal resurrection. At the same time, nagkataon talaga siya ng body of a man. So, if you are not adhering to this one, you are not considered in the mainline Christianity, and you will be called heretics. No? Number 5, you should believe on the substitutionary atonement. Substitutionary atonement, that Jesus Christ died for our sins, and He fulfilled all the laws so that those righteousness na kanyang kamit ay naibigay sa atin, and we can now be justified because the righteousness of God is added to us, imputed to us. Tayo ay nakukonsider na righteous not because of our righteousness, which is paliwanag natin na. And Jesus Christ died for your sin. And it can only be appropriated by faith. You have to believe that our salvation is by grace through faith in Jesus Christ, the person and work of Jesus Christ. So, yun po yung mga heretics, no? Ang mga heretics, madali mo silang kasi in the far, malayo pa lang sila, nakikita nila na ito yung aming doktrina. Diba? Hindi siya Trinitarian, hindi siya naniniwala na si Jesus Christ agad. Heretics na yan. Pero itong mga apostate na to ay parang nandun lang sila. Pero lumalabas yung kanilang mga ugali, no? Lumalabas yung kanilang mga inclination kung ano talagang kanilang pinapanigan. So kung sila ay against doon sa mga turuan ng God na dapat you have to be in obedience sa mga tinuturo sa Panginoon, ay lumalabas na ikaw ay parang apostate. So sabi ni Paul dito, beware of dogs, beware of evil workers, beware of mutilation. Sabi niya, in the first century, sa kanila, ang mga dogs ay parang mga stray dogs ito, scavengers. Kinaklasify nila ang mga tao na mga heretics and apostate na mga dogs yan. Beware of evil workers. So, makikita mo sa kanilang mga gawa. Kaya nga, you will know them by their fruit. Sabi nga doon sa Matthew 7, sabi, how can they, sabi ni Jesus Christ, paano mo sa kanila malaman? You will know them by their fruits. Tapos sabi niya, beware of mutilations. Itong mutilations, ito yung parang nagpapaputol. Ito yung bad parang circumcision. Kasi ito ay parang kahilantulad doon sa Galatians na sabi ni Paul, inaakit kayo na magpatuli kayo bago kayo makaanib sa iglesia, kasi nasanay sila na dapat maging Hudyo muna ang isang tao. Ay hindi po, sabi ni Pablo at saka ni Paul doon, hindi po kayo maliligtas sa pagtutuli at hindi kayo kailangan magpatuli in order to be saved. You have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved lang. So sabi niya, beware of mutilations. Ang tinutukoy niya dito yung mga nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtutuli. Sabi niya, kino-compare niya ngayon, didi-distinguish niya ngayon. Kasi mayroon sa kanila yung mga Messianic Jews na naniniwala na sa Jesus Christ talaga ang Messiah na dadating. At mayroon din pong mga Rabbinic Jews. So in the first century, mayroon na mga Rabbinic Jews, yung talagang traditional na mga Jews, against sila sa katuruan ni Jesus Christ. At hindi sila naniniwala sa Jesus Christ ay Messiah. Pero itong mga Messianic Jews, naniniwala sila na si Jesus Christ na yung Messiah. So kino-compare ni Pablo dito. Kaya nga sabi, beware of apostate and heretics. Kasi sabi na Paul dito, for we are circumcision. Sabi niya sa verse 3 ng Philippians chapter 3. For we are the circumcision. Kasi dinivide po nila ang mga tao doon na parang the circumcised group and the uncircumcised group. The circumcised group are the Jews. Kasi kailangan lang mag-adhere na tutuloyin sila on the 8 days after birth. Tutuliin sila. So, ang mga Gentiles, hindi sila dapat
tuliin. Okay lang sa kanilang hindi sila tuliin. So, dinivide nila the Jews and the Gentiles. So, sa kanilang kapanahon, pag sinabi mong circumcised group, yun yung mga naniniwala na talagang kailangan i-circumcise. So, sabi niya dito, we are Jews. Kailangan natin mag-adhere sa pagtutuli. Pero ang ating pagtutuli ay ganito, who worship God in spirit, hindi sa pagtutuli, kundi sa spirit. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh, though I also might have confidence in the flesh. Sabi ni Paul, iba tayo, although sinasabi tayong circumcision tayo, mga Jews tayo, pero ang ating circumcision ay iba sa kanilang kaalaman. Ang kanilang circumcision ay yun ang kanilang kaparaanan na talagang maligtas under the covenant. Pero sa atin, although nag-adhere din tayo sa circumcision, kasi Jew din ito si Paul, sabi niya, iba yung ating although nagpapatuloy tayo, pero hindi natin yung confidence natin hindi doon sa flesh, hindi doon sa pagpapatuloy, but ang confidence natin sa ating pananampalataya, kay Jesus Christ. Tapos pinakita ni Pablo dito ang kanyang mga credentials. So makikita mo sa Philippians 3:4 ang mga credentials ni Pablo. Sabi niya, kung ang pag-iisip ng mga tao na to, itong mga Hudyo na to na akala nila sa pamagitan ng mga gawa ang kaligtasan, sabi niya, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else think he may have confidence in the flesh, I more so. Sabi na, kung ang pagtitiwala nila ay ang ibig sabihin ng confidence in the flesh, by following the ceremonial law, by following the law of Moses, sabi niya, kung naniniwala sila na if anyone thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Sabi na verse 5, circumcised the 8th day, dinuli siya on the 8th day, no? After his birth, of the stock of Israel. So, ibig sabihin ng of the stock of Israel, talagang doon siya sa lineage ni Abraham, na Isaac, at ni Jacob naging Israel. Kasi ay mayroon pong 12 na tribes yan. Sabi na, of the tribe of Benjamin. Si Benjamin ay ito yung pinakabatang anak ni Jacob, no? Kay Rachel. Dalawa lang anak ni Rachel, si Joseph the dreamer and Benjamin. So sabi niya, of the tribe of Benjamin. So talagang nilinaw niya, a Hebrews of the Hebrew, a Hebrew of the Hebrews. Sabi na, talagang tunay na tunay ako, kasi yung Hebrew yun yung parang kay Abraham yun eh. Sabi niya, concerning the law, sa pagsunod ng batas, a Pharisees. Bakit po sinabi niya a Pharisee? Kasi itong Pharisees and scribe, ito laging diehard talaga ng diehard. The Pharisees and the scribes, sila yung diehard na diehard sa pagsunod ng batas para sila yung maliligtas. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa 5:20 ng Mateo, unless your righteousness exceeds the righteousness of Pharisees and scribes, you cannot enter the heaven. Parang ganon, hindi kayo maliligtas. Kasi sa kanila, parang pinakal na yung Pharisees sa pagsunod ng batas. Sabi niya, concerning the law, concerning sa pagsunod ng the law, Pharisees, ibig sabihin, Pharisees si Paul. Concerning zeal, no, sa sigasig, kung sigasig lang pag-usapan, ako ay pinersecute yung church, kasi si Paul, bago siya maging Kristiyano, bago doon sa road Damascus, siya talaga yung leader na nagpe-persecute ng church. So sa kanila, if you are persecuting the church, if you are persecuting yung group na yan, parang talagang gusto mo ipatupad ang iyong reliyon. So sabi niya, concerning zeal, sa gusto kong talagang gawin na maging maayos ako, persecuting that church. Sabi na, ito naman, concerning the righteousness which is in the law, dinefine niya dito. Concerning the righteousness, concerning sa katuwiran, kung katuwiran lang pag-usapan sa pamagitan ng pagsunod ng batas. Kaya nga, inano niya, concerning the righteousness which is in the law, sa pagsunod ng batas, sabi ni Paul, blameless. So sabi niya, kung kayo ay nagmamayabang na kayo ay maliligtas sa mabubuti niyong gawa, mas qualified pa ako sa inyo. Pero ang sabi niya sa 7, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ.
For that which were gained to me, kung sa akin ay pakinabang yan, this I have counted loss for Christ. Yan ay wala palang kakwenta-kwenta yan. Yet, verse 8, yet indeed I also count all these things loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish. Sabi niya, yung mga kabutihan na aking ginagawa na minimension ko kanina sa inyo, rubbish yan. Ang ibig sabihin ng rubbish talagang dung or madumi talaga. Mga sa atin ay mga rubbish talaga, no? That I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. Sabi niya, ang pinaano ko dito ay and that I may gain Christ, para makuha ko si Jesus Christ, and be found in Him, not having my own righteousness. Verse 9 ito. Kung gusto nang tingnan sa Biblia nyo, Philippians chapter 3 verse 9, sabi na, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. The righteousness that is from God by faith. Kaya nga sabi ni Paul dun sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Greeks. Sabi na, for in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabi na, in the gospel na aking tinuturo, nire-reveal doon ang katuwiran ng Panginoon na hindi sa in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, nadadagdagan ang ating kaalaman, knowledge by faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang sabi naman niya dito sa Romans 10:1, sabi niya sa Romans 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, yung mga Hudyo to, na sinasabi ng circumcision group. Panalangin ni Paul ito. Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer for God to Israel is that they may be saved. So, ibig sabihin, yung mga hindi naniniwala kay Kristo ay hindi saved. Bakit? For I bear them witness that they have zeal for God. Mayroon silang sigasig sa Panginoon, but not according to knowledge. Hindi sa tamang kaalaman. Verse 3, for being ignorant of God's righteousness, ignorante sila sa katuwiran na galing sa Panginoon, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So this righteousness, this external righteousness not coming from us, is available to everyone who believes. Kailangan natin, mga kapatid, mga kaibigan, mga sino mang makikinig, na ang ating righteousness ay sinulat ni Paul ito. Basura yan. No? They are filthy rags and cannot pass. It's not acceptable to the holy God, kasi one sin lang ay hindi na acceptable yung ating righteousness. Kaya nga na-discover ni Paul dito, na sabi niya, not having my own righteousness from the law, but the righteousness coming from God by faith. So, we can only achieve this righteousness, mapapaatin lang itong righteousness na to na talagang makakapasa sa atin, if we will believe on the Lord Jesus Christ at maibigay sa atin ito. This is not our righteousness, but the righteousness of God na mapapasa atin. So, sabi nga dito, sabi sa ating, babalikan natin ang ating binasa sa Philippians chapter 3, know your enemies. Titingnan mo ngayon kung sino nagtuturo ng mga apostate. Makikita mo sa kanilang mga declaration, sa kanilang mga ugali, kung saan sila nakapanig, kung sila panig sa unrighteousness, nakamalian, makikita mo na they're apostate. In the first place, they're unbelievers, nagkasama-sama lang, nandun sila sa church, they may be a leader or leaders of church, pero lumalabas huling araw, lalabas talaga yan. Katulad ng wheat and the tares, sa huling araw, doon na lalabas kung sino yung mga apostate, at hihiwalay na yan ng Panginoon
tatapon na yan doon sa dagat-dagatang apoy, yung mga wheat ay talagang ipipreserve, no? Ngayon, sabi ni dapat malaman mo rin yung heresy. How can you know heresy? Dapat magbaara ka ng salita ng Diyos. Dapat pag-aralan mo talaga kung ano yung mga dapat, ito ba talaga ang katuruan o hindi itong katuruan. Kaya nga, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga tayo iniisa natin ito. Bakit natin pinagkatyagaan itong basahin na to? But what things were gained to me, this I counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all these things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, for Lord, for I am suffered the loss of all things, and count them as rubbish, yung mga righteousness na galing sa atin, that I may gain Christ and be found in Him, na matagpuan akong not having my own righteousness. Kasi yung own righteousness mo ay hindi yan makakapasa, which is from the law, but that which is through faith in Jesus Christ, the righteousness which is from God by faith. Dapat yung righteousness natin na from God by faith. Sa huli, know your commander-in-chief, that is Jesus Christ. Kaya nga sabi doon sa Hebrews 12, to fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. The author of our faith is Jesus Christ. He is the author of our faith. It is not from us. It is given to us by God, the author of our faith. Sabi sa Hebrews 12:2. Sabi niya dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and had sat down at the right hand of the throne of God. So, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sabi ni Paul dito sa kanyang binasa, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Dapat malaman natin yung power of His resurrection kasi napaka-importante yung power of His resurrection. Alam ba natin na ang power na ginamit ng God the Father sa paghugot kay Jesus Christ doon sa death, siya ay bubuhayin, is the power is given to us. Kung if we will know the power of His resurrection, siyempre, mayroon tayong trust, no? Mayroon tayong trust. Sabi ni dito, that I may know Him. Sinong Him na to? Jesus Christ. And the power of His resurrection. And the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Matindi ito kasi if you are really, gusto mo talagang malaman ng ano talaga ang Kristiyano, dapat malaman mo yung power of His resurrection. Kaya importante yung bodily resurrection, kung sino si Jesus Christ, at sino ang nag-raise sa Kanya from the dead. Sabi nga, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and He was raised from the dead, you will be saved. No? Ngayon, itong matindi dito, fellowship of His suffering. Hindi ito suffering na tayo ang magsasuffer para tayo ay matubos sa ating kaligtasan. Ito ay suffering being conformed to His death. Kasi ito, sa bandang huli, talagang ang mga Kristiyano talaga ay i-ostracize, hindi pakikinggan, hindi sila, minsan nga, talagang kukutyain, talagang papahirapan. Yung talagang naniniwala doon na makikiramay ka na talagang katulad ng mga talagang ipaglaban mo, no? Suffering. Hindi ito yung suffering na ikaw mamatay para sa iyong makasalanan kasi tapos na yan eh. Jesus Christ died for your sin. Ang ibig sabihin nito, yung parang magsasuffer ka rin sa pag-depend ng gospel. Kasi ang gospel, hindi yan natural thing. Hindi yan natural thing sa mga tao. Talagang kakalabanin ka sa aking pagsasalita pa lang dito. Ang dami nang magsasabing hindi totoo ito. But iniisa-isa ko ito para maipakita sa inyo kung ano talaga. That I may attain the resurrection of the dead. Ibig sabihin yan, our confidence will be upgraded, na malalaman na talaga natin na we will be raised in the dead, for the dead into the resurrection of the God. No, kasama natin si Jesus Christ. Bilang pagtatapos po, ito ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sinusulat niya ito, sabi niya, mag-rejoice kayo. Hindi ako nagsasawang ituro sa inyo ito paulit-ulit. Kaya nga tayo ay paulit-ulit nating itinuturo talaga si Jesus Christ kasi
the natural mind cannot accept all these spiritual things. They are foolishness to them, and talagang hindi sila maano. Sabi nga sa sa 1 Corinthians 2:4, 1 Corinthians 2:4 sabi 2:14, I mean, but the natural man, yung hindi pa na born again, hindi pa na regenerated, that is the natural man, does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, for they are spiritually discerned. Yung they dito, yung they, yung spiritual things are spiritually discerned. Kailangan mo spiritually discern, and we can only discern that if we are given the resurrection and illumination, the regeneration and illumination of Jesus Christ. Ngayon, magiging ang ating confidence. Magiging ang ating confidence. Ngayon, bilang pagtatapos po, ngayon sa kapanahon na ngayon, maraming mga confusion. Kasi sabi ko nga sa introduction ko, mayroong information overload. Makikita mo ng iba't ibang katuruan. Kaya nga mananalangin tayo sa Panginoon na sana, Lord, ikaw ang magbubukas ng aking puso't isipan. Hindi ako mapapunta doon sa mga heretics. Hindi na ako mapupunta sa mga katuruan ng mga apostate. At sana makaalis ako dito sa kung ang aking relihiyon ay apostate. Ang aking kinasaniban ay nasa church na apostate, ay makaalis ako dito. Pangalawa, we have to fix our eyes on Jesus Christ. The panacea or the solution for all of these things na malilito tayo is our fixing an eyes on Jesus Christ, the author and perfecter of faith. At pangatlo, we have to obey. We have to obey. Kasi minsan ngayon, dinadjustify na mga kasalanan ngayon. Alam niyo pa kung paano dinadjustify ang kasalanan ngayon. We have to distinguish kung ano ba talaga yung kasalanan, kung ano yung mga activities, o kung ano yung mga direction na kasalanan naman talaga to. Pero dahil sa ating dogmatic tayo, mayabang tayo, kaya nga pinakamahirap po ang pagsisisihan natin o dapat nating matanggal sa ating sarili, ang ating dapat baguhin ang ating isip. Hindi yung repentance dun sa mga malalaking kasalanan. Obviously, dapat ipag-repent mo yan. Kung ikaw ay pumatay, mangangalunya, thief, yung sinungaling, siyempre i-repent mo yan. Pero ang pinakamahirap i-repent, yung self-righteousness. Yung self-righteousness na ikaw ay parang ikaw ay matuwid. Babasahin ko lang to bilang pagtatapos. So, sa Matthew 18:9, si Jesus Christ ito. Also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Sabi na. Also, uulitin ko, ito ay kwento ni Jesus Christ. Also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Ito yung parable ni Jesus Christ. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as these tax collectors. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Verse 13, and the tax collector standing afar would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God be merciful to be a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Mga kapatid, ang dealing natin doon sa mga kalaban natin ay hindi ito war na parang papatayin talaga natin sila. We have to deal this with love. Kasi itong mga kalaban natin, spiritually, they're potential allies in the future. If God will open their mind, kailangan nating love sa kanila. Kung tayo ay magmamayabang na mabuti na lang, Lord, ako hindi katulad nitong mga tao na to na nasa ibang lugar na sila ay mamamatay tao, sila ay ganito, adulteress, sila ay something like that. Yun ang mahirap na i-repent, yung self-righteousness natin. So kung ikaw ay nasa isang relihiyon na nag-iisip ka na tama yung relihiyon mo,
maski obvious naman na hindi tama. Kung tayo rin ay nagsasabing ang atin po ay tama, no? Pero dapat saliksikin natin yan. Yun ang mahirap i-repent, yung self-righteousness. Of course, kung yung mga righteous, yung hindi naman nakakatuwa naman talaga ng pangangalunya, pag iba, i-repent yan, obvious yan. Pero ang mahirap, yung mga righteous people, ang mahirap makapunta sa langit. Mas mauna pang makapunta ang mga publicano, tax collectors, and prostitutes than the Pharisees. Kaya nga, in-address ni Paul dito na they're the circumcision, na parang ang ating circumcision ay internally, we're spirit, we are worship God in spirit. So, mga kapatid, hindi ito sa kasariling kakayahan, no? Hindi tayo sa sariling kakayahan, but we are reading only the Word of God to explain the Word of God. And I hope I pray that ang mga tao po ay mabubuksan sa pagbabasa ng Biblia. Not by my explanation, but by the explanation of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Manalangin tayo na tayo po ay maliwanagan ng Panginoon. Again, in a summary sa Gospel ay God is very holy. We're all sinners. We are covenant breakers. We are enemies of God because of our sin. And one sin is enough to become an enemy of God. But we will be reconciled with God by Jesus Christ. Know your commander-in-chief. Siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating Lord and Savior. Siya yung namatay para sa ating kasalanan. Kailangan natin yung redemption plan or redemption work ni Jesus Christ. Kaya we have to know the person of Jesus Christ, that He is truly God and He is truly man. He is a true God, He is a true man, God-man siya. At maniwala tayo na siya din po ang gumawa ng ating kaligtasan, namatay siya doon sa krus, at siya din po ang gumawa ng ating katuwiran upang maibigay sa atin. And we can only have that by Holy Spirit ang gumawa nan by faith. Yon po ang ating gospel, at I hope na kung sino man makikinig nito now and in the future, you have to pray for you na tayo po ay talagang maliwanagan. Let us pray, mga kapatid at mga kaibigan. Panginoong Diyos, ako po ay nanalangin sa mga taong nakikinig nito, Lord, na buksan po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, na kami ay makasalanan. Lord, we are all sinners. We cannot save ourselves. We cannot go into heaven without the work of Jesus Christ. At salamat po, Lord, na pinadala mo, Lord, ang iyong bugtong na anak, at kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon na buhay na walang hanggan. At ito, Lord, ay sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, i-bless mo po, Lord, kami na makikinig sa usapang ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin, Lord. Dalangin namin to, Lord, lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless po, mga partners.